Bakit nga ba lumalapit ang mga pusa kapag ka? This is Lance! At sa araw na to, ang tunog na o minsan naman ay bukod sa ito ay paulit-ulit, ito ay gumagawa ng mataas na frequency. And guess what? Yan mismo yung mga tunog na sobrang sensitive sa tenga ng mga pusa. Kaya sa utak nila, ano yun? Pagkain ba yun? Para din itong tunog ng maliliit na hayop katulad ng daga. Plus, kung lagi mo sila tinatawag gamit yan, masasanay sila. Parang iniisip nila kapag may pagkain o lambing. Hindi sila lumalapit dahil naiintindihan nila yung mga salita mo, kundi dahil curious sila at umasa sa reward. Pero reminder ha, hindi lahat ng pusa lumalapit. Kapag hindi ka nila kilala, madalas, deadma, yung iba, umiiwas pa. Wala effect. O ayan, marunong ka na ng konting cat language. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless! Keep May tooth decay ka ba katulad nito? Bakit kaya? Ganito yan. Dahil yan sa sugar at carbs. Ang bibig natin ay puno ng mga bakterya, mapagod or bad. Ang mutant streptococci bacteria, mahilig sila sa matatamis. Kinakain nila ito as a source of energy. Pero may byproduct sila na acid. At ang acid na ito ay tutunaw sa ngipin mo. Ang tawag dito ay decalcification. At kung ang acid na yan ay pumasok sa loob kung saan may mga nerves, sasakit ang ngipin mo. Yan ang nangyayari. Paano maiwasan? Una, iwasan ang pagkain ng matatamis. More sweets, more cavities. Kaya nga, mas common ito sa mga bata na palaging kumakain ng lollipop at candies. Pangalawa, mag-toothbrush twice a day, especially ang mga bata, para hindi na sila masaktan ba? Masakit kaya yan? At kung kaya, bumisita kayo sa inyong dentist. Bakit nga ba blue ang kulay ng langit? Eh alam mo bang violet ang totoong kulay nito? This is Lance! At sa araw na to, akala ng karamihan kulay blue ang langit kasi nagre-reflect daw yung tubig sa dagat pabalik sa langit. Pero ang totoo, walang kinalaman ang dagat dito. Pag-usapan muna natin ang ilaw o visible light. Ang white light kasi ay combination ng mga kulay na red, orange, yellow, green, blue, at violet o di kaya ang mga kulay na makikita sa rainbow. Patunayan natin yan. Kailangan natin ng salamin, ng tubig, at ng araw. Pag tinapatan natin ng white light yung tubig o yung ilaw mula sa araw, naghihiwala yung kulay nito kaya makakakita tayo ng rainbow or RGB. Ang galing oh! Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in wave form. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Pag-usapan natin yan. Para mas maintindihan natin, ang flashlight na to ang magsisilbing araw natin. Ang malinis na tubig na to ang magsisilbing atmosphere natin. Pero syempre, sa atmosphere natin, may mga nakakalat dyan na nitrogen at oxygen molecules. Kaya maglalagay tayo ng konting gatas. Mix. Ay, natakot. At dito, makikita mo ang nangingibabaw na kulay ay kulay blue. Ganon din sa mundo natin. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa atmosphere natin. Samantalang yung atmosphere natin ay puno ng nitrogen at oxygen molecules. At doon nagsisimula mag-scatter ang liwanag. At yan ang tinatawag natin na Rayleigh scattering. Mas maikli ang wavelength, mas malakas ang scatter. Ang blue at violet ay may maikling wavelength, kaya mas kalat ito. Mas nag-scatter ito kumpara sa kulay na red at orange. Eh Ate Lance, kung violet ang may pinakamaikling wavelength at pinakamalakas mag-scatter, bakit hindi ito ang kulay ng langit? May mga reasons tayo dyan. Una, maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kaysa sa violet. Ibig sabihin, mas magaling mag-detect ng blue wavelength ang mata natin. Kaya kahit mas malakas mag-scatter ang kulay violet, mas nakikita pa rin natin ang kulay blue. Pero sa mata ng ibang animals, violet ang tingin nila sa langit. Katulad ng mga bubuyog at butterflies na hindi nakakakita ng red light. Pero nakakakita sila ng ultraviolet light. Amazing! Eh Ate Lance, bakit naman kapag sunset or sunrise, kulay red or orange ang langit? Magandang tanong yan, pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video, kaya abangan mo ha. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless you!
Ako ang iyong kidneys! Oh no! Paano ba ako magka-kidney stones? Ito ang pinakamalaking kidney stones sa buong mundo. Ang iniinom at kinakain natin ay maraming minerals. Kasama na dito ang calcium, phosphate, uric acid, at asin. Pero kung ito ay napasobra, tapos konti lang ang tubig, ito ay pupunta sa kidneys and they will stick together at makrystallize or magiging bato. Yan ang nagiging kidney stones. Nagets? At kalaunan, ito ay lalaki at magiging detectable stones. Kung ang bato na yan ay pupunta sa iyong ureter, dito, ang matatalim na edges nito ay gumagawa ng maliliit na sugat. At yan ay napakasakit. At ang maliliit na sugat na yan ay magresulta sa mahapdi na pag-ihi at minsan may kasamang dugo. Ang karamihan sa kidney stones ay maliliit at nailalabas ng katawan. Pero kung ang bato ay malaki at nakabara, ang ihi ay mag-backflow na mag-cause ng infection at damage sa kidney. At kung mapabayaan, pwede itong humantong sa mas malala pa, kagaya ng kidney failure. Kung hinala nyo may kidney stones kayo, ang pinaka-the best na gawin ninyo ay pumunta agad sa doktor. Ayon kay Dr. Eduardo Gatchalian, 2.3% ng mga Filipinos ay may kidney stones. So nasa mga 2 million mahigit. Paano maiwasan? Ang keyword dito ay control at more. Control matatamis, maalat at unhealthy foods. Junk foods, sodas, juices at marami pa. And more water. Tubig prevents kidney stones from growing. Bakit? Nadadilute nila ang ihi. Para bang napapahina nila ang powers. Hindi po ako doktor. Saan galing information ko? Dito. Ginagamit ko lang po ng maayos ang platform ko kaysa mag-share ng negativity dito sa social media. At para matuto ang mga bata. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko ay maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, body at everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Hihilahin mo yung butot ng pusa. Wow! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na hindi dapat hinihila ang buntot ng mga pusa? Ang buntot nila ay extension ng kanilang spine. Binubuo ito ng maliliit na buto na konektado sa kanilang spinal cord, saan dumadaan ang mga nerves na mahalaga sa kontrol at galaw ng katawan nila. Ayon sa mga pag-aaral, ang paghila o pagtapak ng buntot nila ay maaaring magdulot ng matinding sakit, injury, at mas malalang kaso, nerve damage. At kapag naapektuhan ang nerves nila, maaaring magkaroon ng problema sa kanilang paglalakad, sa balance, at maging sa kanilang pag-ihi at pagdumi. Bukod sa physical na aspeto, maaaring makapagdulot din ito ng stress at takot sa mga pusa na maaaring makaapekto sa behavior nila. Dahil dito, mahalagang itrato ang buntot ng mga pusa bilang mahalagang bahagi at sensitibong parte ng katawan nila na dapat inaalagaan at nire-respeto. Ayun lang muna para sa araw na to. Please! May araw, may balat, pero bakit umiitim? Ganito yan. Ang ultraviolet rays ng araw ay mabuti, pero minsan masama. Kasi nakakasira na pwedeng magresulta sa skin cancer. Pero may paraan ng katawan natin para protektahan tayo dito. Sa loob ng ating balat ay may tinatawag na melanocytes at yan ay nagpro-produce ng dark pigment melanin. Pag tumama ang ultraviolet rays sa ating balat, pumapatay ito ng DNA. Ano ang gagawin ng katawan? Sasabihin niya, melanocytes, tulong, nasasaktan ako. Si melanocytes, gagana yan. So, magpro-produce siya ng napakaraming dark pigment melanin. At ang mga melanin na yan ay mag-a-absorb ng harmful ultraviolet radiation galing sa araw at itra-transform into harmless heat. Ultra-fast internal conversion ang tawag. At since yan ay dark pigment melanin, ano ang mangyayari sa balat? Yan ay iitim. Tama. Nagets ba natin? Brown ang skin mo. Para sa lahat, maganda ka kung maputi ang iyong balat. Makinig ka sa akin. Maganda ka na. Biktima ka lang ng unrealistic beauty standard ng ating lipunan. Sinyalis yan na kontrolado ang buhay mo sa opinion ng iba. Alam mo, nagsisimula ang ganda kung matutunan mong mahalin ang iyong sarili. Kung brown ang balat mo, maganda ka. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Alam mo ba kung anong breed ng pusa ito? This is Lance! At sa araw na to, ito ang tinatawag na Persian cat. Isa sila sa pinaka-oldest cat breed sa mundo. Nakita mo yung mukha nila? Flat yan. Ang tawag dyan, brachycephalic. Pero si Esther, mixed breed siya ng Himalayan at Persian, kaya hindi siya ganun kapango. Cute tignan para sa iba yung pagiging pango, pero dahil dyan, mas prone sila sa breathing problems.
At kung akala mo low maintenance sila dahil chill lang, naku, nakita mo to? Kailangan nila ay regular grooming. Kapag hindi nasuklay, possible magbuhol-buhol yung balahibo nila. Fun fact, ang mga Persian, hindi sila masyadong hyper. Mas gusto nilang humiga, magmasid, at mag-relax lang. Hindi rin sila maingay. Hindi sila yung meow ng meow, tahimik, pero very affectionate. Yung iba. Diba? At dahil sa face shape nila, madalas nahihirapan silang kumain. Kaya may mga specialized pet bowl para sa kanila. Hindi lang sila cute, high maintenance din. Pero isa sila sa pinakakalmado at pinaka-sweet na cat breed. Anong breed ng pusa ang next natin pag-uusapan? Ay lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit palaging mainit ang tubig sa loob ng thermos? This is chismis. May tatlong paraan ng heat transfer or paglipat ng init ba? Ang conduction, convection at radiation. Ang conduction ay isang heat transfer through touch. Kagaya ng paghawak mo sa baso ng kape. Iinit din yung kamay mo, di ba? Sa loob ng thermos ay parang ganito. Isang double-walled container. May wall 1, wall 2 at may space sa gitna para hindi matouch sa other wall. Ang convection ay isang heat transfer through hangin or air molecules dahil ang hangin ay kayang magpalamig kagaya ng pag-ihip mo sa kape para hindi masyadong mainit. Kaya ang space ng double-walled container ay walang hangin or vacuum. So, walang mangyayaring heat transfer kasi walang air molecules sa palibot nito. Yan ang dahilan bakit tinatawag itong vacuum flask. Nagets ba? Ang radiation ay isang heat transfer na hindi kailangan ng touch or hangin, kundi through energy waves or infrared waves. Yan ang dahilan bakit nakaka-feel tayo ng init galing sa araw kahit may atmosphere na tayo at space na walang hangin. Kaya ang double-walled container ay gawa sa glass at covered ng shiny na bagay. Pakita ko sa inyo. Ito medyo matagal na to pero kita nyo yan? Ang purpose niyan ay para mag-reflect ang init pabalik kung saan ito nanggaling. At kung gusto mong ma-maintain ang iyong hotness, pumasok lang kayo sa thermos. Ako si Kuya Bubble. Sa pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. If you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Alam mo ba kung ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? The sloths! At sa araw na to, hindi agila, hindi rin tarsier, kundi ang kalabaw! Hi, Tola! Ang scientific name ng mga kalabaw ay Bubalus bubalis. Isa sila sa pinakamasisipag na hayop sa Pilipinas, kaya naging simbolo sila ng sipag, tiyaga, at lakas ng mga Pilipino. Alam mo ba na kayang mabuhay ng mga kalabaw ng mahigit 20 years kung maalaga ang pag-aalaga sa kanila? Tama ba? At pagdating naman sa lakas, grabe! Kaya nilang humila ng mabibigat na araro at kariton ng ilang oras kahit mainit pa ang panahon. Nilalambing siya. Yung anak naman ng kalabaw ay tinatawag na bulo o calf. Kahit mukhang seryoso at mabagal, kalmado at maamo naman talaga sila. Lalo na kung mabait ang trato sa kanila. At ito pa, makapal ang balat nila pero sensitive pa rin sila sa init. Mas gusto nilang naliligo sa tubig at madalas mo silang makikitang naglalaro sa putik. Nakarelax na siya, nakaligo na yan at covered na ng putik kaya natutulog na. Diba, tolits? Kaya next time na makakita ka ng kalabaw, hindi lang sila simpleng hayop sa bukid. Simbolo sila ng sipag, tiyaga at tibay ng pusong Pilipino. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Jesus! Alam mo ba kung bakit dalawang button para sa flush? Sabay yung pinipindot para mag-screenshot. Biro lang. Tara, pag-usapan natin yan. This is Lance! At sa araw na to, karamihan sa mga tao, hindi yan lamang purpose ng dalawang button para sa flush. Kung mapapansin nyo, merong isang malaki at meron ding isang maliit na pindutan. Yung malaki, eto yung tinatawag natin na full flush. Gumagamit ito ng mas maraming tubig. Nasa 4.5 to 6 liters ng tubig o higit pa, depende sa toilet model. Kadalasan, ito ang pinipindot para sa ating mga solid waste, katulad ng mga dumi. Habang yung mas maliit naman ay tinatawag na half flush. Mas maunting tubig naman yung ginagamit dito. Ang half flush ay maaaring gumamit lamang ng humigit kumulang 3 liters ng tubig. Ito naman ay kadalasang pinipindot kapag mga liquid waste lamang, katulad ng ihi. Ate Lance, bakit ba kailangan ng dalawang flush? Pwede namang isa na lang, diba? Ito ay para makatipid sa tubig, hindi kasi lahat ng pag-flush ay nangangailangan ng maraming tubig.
Nakakatulong din ito sa pagbaba ng water bill at pag-conserve ng tubig. Kung gagamitin natin ng tama ang flush, makakatipid tayo ng around 3 to 4.5 liters ng tubig kada gamit o 15,000 to 20,000 liters ng tubig kada taon per household. Para mas ma-imagine mo, around 40,000 ng water bottle na tigpa 500 ml o di kaya mahigit 1,000 ng 5 gallon ng water jug. Kung tama ang paggamit ng flush, libo-libong litro ng tubig ang natitipid kada taon. O di ba? Nakatipid ka na sa mga bayarin sa tubig, nakatulong ka pa sa environment. Kaya next time na magpa-flush ka, tandaan, malaking button para sa malaking waste, maliit na button para sa maliit na waste. Ayun lang muna para sa araw na to. Jugswell, God bless, keeps! Bakit palaging may tubig ang toilet bowl? Dahil dito. Ganito yan. Dati, ang mga tao ay dumudumi kahit saan at minsan magkatabi pa. Pero noong 1596, na-imbento ni John Harrington ang pinakaunang toilet bowl na may water flushing mechanism. Tinawag niyang Ajax. Ginawa yan para kay Queen Elizabeth I. Pero may problema. Sobrang baho. Kasi pumapasok yung amoy. Pero noong 1775, na-imbento ni Alexander Cumming ang tinatawag na strap. Ito. At dahil dyan, kaya palaging may tubig ang toilet bowl. Kada flush, napapalitan ng tubig habang naaalis yung dumi. Meron ding P-trap. Ito. Pero ang idea, galing sa strap. At hindi na pumapasok yung amoy sa loob ng bahay. At dahil din dyan, gumagawa ito ng familiar na sound na alam ng lahat. At ito yung sound. Paalala ko lang po ha, hindi po ako nagbibinastos. Normal na bagay lang po ito na ginagawa ng mga tao. Ako si Kuya Babol, sa pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, toilet bowl, and everything dito sa mundo, just follow me! And that is what I discovered. Alam mo ba kung para sa new brush sa gilid ng escalator? This is Lots! At sa araw na to, yan ang skirt brush o tinatawag din nating escalator safety brush. Karamihan sa mga Pilipino akala panlinis ito ng sapatos, pero mali, isa yang safety device. Kapag masyado kasing dikit yung paa mo sa gilid, pwedeng maipit yung sapatos, tsinelas, o yung damit mo. Kaya nilagyan ng brush yung gilid para pag natamaan mo, mararamdaman mo, ilalayo mo, parang early warning signs sa mga paa mo. Kaya next time, iwasan magdumikit sa gilid ha. Bonus kaalaman, minsan meron din tayong makikitang ganitong signs sa gilid ng escalator. Kanan o right para sa mga nakatayo lang at left o kaliwa naman para sa mga naglalakad o nagmamadali. Ugaliin nating sundin ito para magbigay respeto sa lahat ng taong gumagamit ng escalator. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keeps! Ang tawag sa malalim na parte sa ibaba na yung ilong ay feltrum. Yang plastic sa dulo ng sintas ng sapatos mo ay aglet. Yang parang bulate na lumulutang sa mata mo kapag tumingin ka sa liwanag, ang tawag dyan ay eye floaters. At dahil yan sa vitreous gel sa loob ng iyong mata. Yang kulay puti sa bandang itaas ng kuko ay lunula. Kita nyo ba itong parang dot sa itaas ng windshield? Ang tawag dyan ay fritz. Yan ay para mas dumikit ang adhesive sa windshield para sa aesthetics at para ma-distribute ang init at hindi mag-crack. Paano kung gusto mong magalit pero patanong? Kagaya ng okay ka lang? Yan ay kombinasyon ng question mark at exclamation mark. Ang tawag dyan ay enterobang. Kita nyo ba itong dot sa itaas ng I at J? Ang tawag dyan ay title. Naramdaman nyo ba ang sarap ng init ng araw sa iyong balat habang malamig ang paligid? Ang tawag dyan ay apricity. Kita nyo ba itong mga ugat sa loob ng saging nakadikit? Ang tawag dyan ay phloem bundles. Itong line sa gitna ng iyong kilay kapag nagagalit ka, ang tawag dyan ay globular lines. At sana may natutunan po kayo. Ako si Kuya Babol, sa pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is Ano what nga I ba ang discovered. nauna? Ang itlog o ang manok? Pause mo muna ang video na ito at i-comment ang sagot mo. This is Lance! At sa araw na to, isa ito sa pinakasikat at pinagdedebatehan na tanong sa buong mundo. Pero ang sagot dito ay depende kung ang pinagbabasehan ba ay science o creation story sa Bible. Ayon sa science, itlog ang nauna. Bakit? Kasi milyon-milyong taon bago pa magkaroon ng manok, meron ng dinosaurs, reptiles, at mga sinuunang ibon na nangingitlog. Ibig sabihin, matagal nang nag-e-exist ang itlog bago pa magkaroon ng pinakaunang manok. Ate Lance, kung nauna ang itlog, paano nabuo ang unang manok? Yung itlog na yon ay nagmula naman sa isang ibon na halos malapit na sa manok. Pero, hindi pa rin yun yung eksaktong manok na meron tayo ngayon. Habang nabubuo ang sisiyo sa loob ng itlog, nagkaroon ng genetic change o mutation. Na-develop ang sisiyo, na-hatch, at lumabas ang pinakaunang tunay na manok.
manok. Sa kabilang banda, ayon naman sa creation story sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop ayon sa kanilang uri. Ibig sabihin kung susundin ito, nauna ang manok. Una munang nilikha ang mga hayop bago sila namitlog. Kaya next time na may magtanong sa'yo kung ano ang nauna, tanungin mo rin muna sila kung based ba sa science o sa creation. Ayun lang muna para sa araw na to. Team itlog ka ba? O team manok? Yes! Anong sinabi ng kalabaw nung sinabihan siya ng baka na mabaho siya? Baka ikaw! Corny daw yung joke ko. Eh siya, matulog na ito dito. Ay, sus! Ay, sus! Ang bigat! Natulog nga. Natulog ikaw? Ngayon lang siya nalambing naman talaga naman. O, sige po. Ang cute! Lambing! Grabe naman to. Bakit mas mabaho ang silent na utot? Ang intestines natin ay maraming bakterya na nagbe-breakdown ng pagkain at siyang gumagawa ng sulfur gas. Yan ang magiging amoy ng utot. Ang maingay na utot ay swallowed air lang. Ibig sabihin, maramihan. So, mabilis itong lumabas. Pero, hindi ito tumatagal sa loob. Hindi nag-marinate ba? At since marami ang hangin, lalabas itong maingay. Parang ganito. Pero, ang silent na utot ay hindi. Dahil ang gas ay tumagal sa loob. Ang mga bakterya ay dahan-dahan nagbe-breakdown ng pagkain at nagre-release ng sulfur gas. Nagmarinate sa loob ba? Sa madaling salita, concentrated gas siya. At since konti lang naman ang hangin, lalabas itong silent pero deadly. Parang ganito. Ang scientific term ng farting ay flatulence. Ang tawag naman sa mabahong gas na lumabas ay flatus. Kaninong flatus yun? Wow, social. Ako si Kuya Babo. Sa tapangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. If you want to know more facts about science, animals, utot, and everything dito sa mundo, just follow me. Normal na bagay yan ha, hindi yan pagbibinastos. And that is what I discovered. Paano nga ba nabubuo ang ulap? This is Lance! At sa araw na to, kapag umiinit ang tubig mula sa dagat, ilog o basang lupa dahil sa init ng araw, nagiging singaw ito at umaakit sa langit o sa himpapawid. Ang tawag dito ay evaporation. Habang pataas ang singaw, lumalamig ang hangin sa taas. Kapag sobrang lamig na, yung water vapor hindi na kayang manatiling gas. Nagsisiksikan sila at nagiging napakaliit na patak ng tubig o yelo. At doon nabubuo ang ulap. Parang malamig na baso lang yan. Napapansin mo ba na may tubig sa labas ng baso? Galing din yon sa water vapor sa hangin na lumamig at naging droplets. At ito pa ang nakakagulat. Kahit light at fluffy tignan ang ulap, alam mo ba sobrang bigat niya? May mga ulap na kayang maglaman ng milyon-milyong litro ng tubig. Ate Lance, bakit puti ang ulap? Puti ang ulap dahil tinatamaan at nire-reflect nito ang lahat ng liwanag ng araw. Pero kapag sobrang kapal na ng ulap, hindi na nakakapasok ang liwanag kaya nagiging gray o madilim ito. Kaya next time na tumingin ka sa langit, alam mo na, yung ulap na yan, dating tubig. Ay lang muna para sa araw na to. Guys, keep This is Lance! At sa araw na to, let's talk about the 3 AM zoomies. Alam niyo ba that cats are crepuscular? Ibig sabihin, pinaka-active sila sa gabi at madaling araw. Kaya kung may insomnia ka, perfect roommate ang pusa. Dahil gising din sila during twilight hours sa gabi at early in the morning or dawn. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless, keep Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo? This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na ang pinakamalaking bulaklak sa mundo ay matatagpuan din sa Pilipinas? Ito ay ang Rafflesia arnoldi. Kamakailan lang ay may nadiscovering Rafflesia sa Cantilan, Surigao del Sur sa loob ng Alabay Carpan Sip Watershed Forest Reserve. 49 centimeters ang diameter nito. Ay laki! Para mas ma-imagine mo, halos kasing laki ito ng gulong ng kotse. Oh, sa mga Pokemon fans dyan, naaalala nyo ba si Vileplume? Yung malaking bulaklak sa ulo niya, inspired yan sa Rafflesia. Bukod sa ito, ang pinakamalaking individual flower, kilala rin ito sa kakaiba nitong itsura. Kung titignan mo ito, parang hindi ito isang bulaklak. Kulay pula, may puting batik-batik. Wala itong dahon, wala itong tangkay, at wala rin itong ugat. Dahil isa itong parasite na nabubuhay sa loob ng isang vine at halos hindi mo ito makikita sa kagubatan. Kapag namumulaklak
Kapag namumulaklak naman ito, naglalabas ito ng amoy na parang nabubulok na karne para makaakit ng mga langaw na tutulong sa pollination. Kaya tinatawag din itong corpse flower. Ate Lance, ano bang pakialam namin? Bakit ba mahalaga na natuklasan ito? Grabe naman yung tanong na yan. Mahalaga ang discovery na ito dahil ang Rafflesia ay sobrang rare at nabubuhay lamang sa malulusog na kagubatan. Uulitin ko ha, sa malulusog na kagubatan. Ibig sabihin, ang discovery na ito ay isang sign na may mga bahagi pa rin ng ating kagubatan na may natatanging biodiversity na dapat nating protektahan. Kasalukuyang pinag-aaralan pa rin ng mga scientist kung ano ang eksaktong species nito, pero isa ang sure ako. Tayong mga tao ay parang Rafflesia din. Kapag sobrang lusog ng environment mo, asahan mo, doon ka mas magbo-bloom. Kaya ikaw na may choice, pumili ka ng tamang tao na papaligid sa'yo, ha? Ayan lang muna para sa araw na to. God bless! Gumising ka, tapos may muta. Bakit kaya? Ganito yan. Ang palibot natin ay puno ng palutang-lutang na bakterya, dust, usok at mga dirty things. At ang mga dirty things na ito ay napupunta sa mata. Para hindi mairita, kailangan matanggal, diba? Parang sasakyan. Kung maalikabok, kailangan i-windshield wiper. Sa mata, kailangan ipikit. At saan napupunta ang mga dirty things na ito? Napupunta sa ilong. Yes, tama. Dito banda. Sa tinatawag na tear duct. At hindi yan magiging kulangot ha. Magiging parte yan ng kulangot. At yan din ang dahilan bakit ang ilong natin ay parabang nababara or may sipon sa tuwing tayo ay umiiyak. Sobrang luha yan na napupunta sa tear duct. At since hindi naman tayo nagbiblink habang natutulog, ang mga dirty things na ito ay napupunta sa gilid ng mata at nagiging muta. At may mixture na ito ng oils at mucus galing sa mata. Nagets? Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. This Lance! At sa araw na to, nalilito ka rin ba sa pinagkaiba ng turtle at ng tortoise? Alamin natin yan. Ang tortoise, katulad nitong mga sulcata tortoise, ay nakatira lang sa lupa. Mapapansin nyo yung katawan nila, mabigat, bilugan yung shell, at saka yung mga paa nila, parang mga elepante. Habang ang mga turtles naman ay may almost flat at magaan na shell, tapos yung mga paa nila ay parang flippers para sa paglangoy. At eto pa, ang mga tortoise ay herbivores. Kumakain sila ng mga laman at mga gulay. Samantalang ang mga turtles naman ay kumakain ng mga halaman at ng mga maliliit na hayop. So next time na makakita ka ng mga pagong, alam mo na ang pinagkaiba ng mga tortoise at ng mga turtles. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep this Lance! At sa araw na to, ano nga ba pinagkaiba ng wet food at ng dry food? Ang dry food ay rich in nutrients at may kibble texture na tumutulong maglinis ng ngipin nila habang gumunguya. Parang may mini toothbrush effect. Wow! Gusto niya na yung dry food. Pero, dadagdagan pa natin ang wet food. Ang wet food naman ay may mataas na moisture content na nakakatulong sa hydration at appetite. Nagreklamo na siya, guys. Gusto niya na kumain. Wait, chill! Kaya kapag pinaghalo mo, best of both worlds. Nutrition, taste, and texture. Tandaan, healthy, hydrated, and busog si Doggy. Good boy. Hi ka na. Hi. Thank you. Thank you. Thank you, mommy. Ayun lang para sa araw na to. Ayun lang para sa araw na to. God bless. Kuya Bubbles, nilalamok ba ang lamok? Oo, at ganito sila kalaki. Pero, hindi yan sila nangangagat ng tao. Yan ang Toxuranthitis lambdensis or kilala bilang elephant mosquito. At kumakain yan ng ibang lamok. Paano? Ang kanilang larvae lang. Ang larvae ng elephant mosquito ay kumakain ng larvae ng Aedes aegypti. Yung nagdadala ng dengue ba? Pag nakain, hindi na sila magiging lamok na magdadala ng sakit. Importante sila dahil sila ay biological control agents kasi nakukontrol nila ang mga populasyon ng lamok na nagdadala ng malaria or dengue. At oo, hindi dugo ng tao ang kanilang source of food, kundi nectar, juice galing sa mga prutas or honeydew. Sa madaling salita, sila ay harmless sa tao. At oo, napakarami nila dito sa Pilipinas. At sana may natutunan kayo. Hindi lahat ng lamok masama. Ako si Kuya
Kuya Bubbles at ang pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, you know what to do. Just follow me. And that is what I discovered. This is Lance! At sa araw na to, i-groom natin si Uno. Tatry natin yung grooming kit na binili natin para sa kanya. Ayan, nandito siya sa kaharian niya. Ito yung tinatawag na trono niya. So, sa kanya na talaga itong gaming chair na to. Kasi originally, kay Kuya to. Kaso si Kuya lagi may work. Naiiwan si Uno dito sa bahay. Si Mama yung nag-aalaga sa kanya. Tapos sa sobrang galit niya kay Kuya, ayan, tinan niyo naman, sira-sira na yung gaming chair. So, sa kanya na to, ito yung trono niya. Tinan niyo punong-puno ng balahibo niya yung ayan. Ayan, tinan niyo. Alam niyo ba, sobrang sungit ng puso niya to. Sobrang ma-attitude niya. Ayaw niya sa akin. Anyway, tinan niyo yan, oh. Tinan niyo yan ganyan na itsura, oh. Aray! Bad. Bad ka. Ah! Tingnan mo nagagalit. Hoy, nakanganga ka. So, meron tayong biniling Simplas Pet Grooming Kit. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Parang siyang vacuum. Meron tayong vacuum and drying nozzle. Let's go. The matting brush. Ay, natin sa kanya. Shedding or thinning brush. Round or 2-in-1 nozzle. Wala pa. Massage brush. At finally, ang ating electric trimmer. Mayroon siyang kasamang dalawang head. So, mas malaki. And syempre, uunahin natin gupitan siya bago natin siya paliguan and ayusin yung haircut niya. So, itatry natin yung best natin kasi first time natin ito. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Sa electric trimmer natin, meron tayong kasama na vacuum. Kaso, first time ni Uno to na i-groom natin siya sa bahay. Baka matakot siya, kaya tatanggalin natin yung vacuum. Ito lang. Number 1 pa lang yan. And natatakot na si Uno, so... Try natin yung malaki muna. Are you scared? No, it's okay. Pwede din tong form of bonding. Oh! Alam niyo ba na ang regular grooming ay nakatutulong din para maiwasan natin yung mga hairballs, tangles, at skin irritations. Brush muna natin gently. Brush muna natin gently para ma-remove yung mga loose fur. Mas okay kung daily, lalo na sa mga long hair cats. Trim din natin yung nails nila pero dahan-dahan lang. Huwag masyadong malapit dun sa pink part because yun yung sensitive area. And paliguan na natin siya. Huwag lang natin basain yung face nila. Mga na ni Unibay. Oh, mga na yan. Ang ginagawa mo sa akin. Ay lamig-lamig. Napaliguan mo ako. Pwede rin ito maging bonding nyo, diba? Ang fur babies mo. Make sure lang nasanayin nyo silang paliguan habang baby pa sila. Kasi kapag malaki na sila, usually tapang na sila eh. Ito meron pa. Tapos na. Yan na. So, hindi pa siya tuyog-tuyo. Pero habang pinapatuyo natin siya, linisin na din natin yung ears niya and yung eyes niya kung may mga dumi. Tada! Finger wipes. Eyes! Another one para sa ears. Para hindi sila nagkakamot, ito medyo mayal. After grooming, mas komportable na si Ningning at mas close pa kayo. Kaya kung wala ka pang grooming kit, eto na yung side mo. Ayan lang, God bless you! Bakit nga ba tumitilaok ang manok? This is Lance! At sa araw na to, akala ng karamihan, tumitilaok lang sila kapag sumisikat ang araw na ibig sabihin ay umaga na. Pero ayon sa mga pag-aaral, may internal body clock o circadian rhythm ang mga manok. Ibig sabihin, kahit madilim pa o walang sikat ng araw, alam na ng katawan nila kung kailan ang oras ng pagtilaok. Ginagawa ito ng tandang o lalaking manok para markahan ang teritoryo nila at para sabihin sa ibang manok na sila ang dominante sa grupo. Pero hindi lang basta tilaok ang ginagawa nila.
May iba't ibang tunog ang manok depende kung may panganib, pagkain o may tinatawag silang kasama. Parang sarili nilang language system. Ibig sabihin, naiintindihan ng ibang manok kung saan sila dapat tumingin o magtago. Pusa ka pala. Kaya next time na makarinig ka ng hilaok ng manok, hindi lang basta ingay yan. Parte yan ng communication system nila at mas madali na pa sila kesa sa inaakala ng karamihan. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Anong ibon kaya ito? Personal encounter po ito sa ibong Adarna. Grabe. Yan ang golden pheasant na may scientific name na Chrysolopus pictus. Ang ganda ng kulay, no? Pero hindi sila native sa Pilipinas. Galing sila sa China at nadala dito sa atin. Maraming nag-aalaga nito, pero karamihan ay napupunta sa wild. Sila ay polygynous. Ibig sabihin lang, nagmi-mate sila sa iba-iba tuwing breeding season. Ang kanilang kulay ay nakakatulong sa kanila para maka-attract ng mga babae. Kita nyo ba yung kurtina sa gilid ng kanilang ulo? Yan ang kanilang kapa na ang tawag ay ruff. Naaangat nila yan sa tuwing naniligaw sila ng babae. Ganito ang kanilang tunog. Hindi ka po magiging bato kung maririnig mo ito dahil hindi po ito ang ibong Adarna. Ito ang babae, ito ang lalaki. Ang babae magaling sa camouflage. Ang lalaki, sabihin nating madaling makain ng predators. Ang balahibo sa kanilang ulo at ang kurtina sa gilid ng kanilang mata ay nakakalimit ng kanilang vision. Sila ay nakikita sa kagubatan at sila ay omnivores. Kumakain sila ng seeds, prutas, dahon at insekto. Nakakalipad naman sila pero saglit lang. Mas gusto nilang nasa lupa at tumakbo. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Nagugutom ako, parang gusto ko ng Charmaine Este. Na orange pala. Tara, pili tayo. Ito pala. Thank you po. Yun, nakabili na tayo. Bongkan pala to. Anyway, this is Lance. At sa araw na to, bakit nga ba orange ang naging tawag sa orange? Bago pa magkaroon ng salitang orange para sa kulay, meron ng orange na prutas. Noong unang panahon kasi sa English language, wala pa silang sariling pangalan para sa kulay na orange. Kapag nakakakita sila ng isang bagay na kulay orange, kadalasan ang tawag lang nila rito ay yellow-red o reddish-yellow. Nagsimula ito sa Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree, na naging narang sa Persian at naging naranj sa Arabic. At kalaunan ay nakarating sa European language. Over time, aksidenteng natatanggal ng mga tao ang letter N sa orange. For example, sa sentence na, "Can I please have an orange?" nagiging an orange. Kaya ayun, yun ang ginagamit nating salita para sa prutas. Ang orange. Tandaan na una ang prutas na orange kesa sa kulay na orange. At kapag napanotaryo na ni Orange ang pinapapalitan niyang pangalan, magiging Charmaine na siya. Dahil lang. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Magkaibang kulay ng mata. This is Lance! At sa araw na to, ang tawag dito ay heterochromia. Isang kondisyon kung saan hindi pantay ang pigment sa dalawang mata. Mas common ito sa mga puting pusa dahil sa isang gene na tinatawag na W gene o white gene. Itong gene na ito ang nagkokontrol ng kulay ng balahibo at naaapektuhan din niya ang distribution ng melanin. Melanin yung pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, balat, buhok o balahibo at lumalaban mula sa pinsala ng ultraviolet radiation o UV radiation na wala naman sa araw at sunbed. Kaya minsan, isang mata nila ay blue dahil kulang sa melanin. At minsan naman yung isa ay yellow, green, or amber dahil maraming pigment. At ito pa, may connection din ito sa pandinig. Ang ilang white cats na may blue eyes ay mas may chance na magkaroon ng congenital deafness, lalo na kung parehong blue ang mata. So next time na makakita ka ng pusa magkaiba ang kulay ng mata, hindi lang siya unique. Tandaan, may science behind this. Ayun lang para sa araw na to. Yes! Keep ayun na. Ah! Kapag ba nakagat ka ng aso, automatic may rabies ka na. This is Lance! At sa araw na to, kahit nakagat ka ng aso, alaga man o gala, hindi ibig sabihin may rabies ka na agad. Para mahawa ka ng rabies, kailangan ng dalawang bagay. Una, infected ang asong kumagat. Pangalawa, naipasa nito ang virus sa pamamagitan ng laway papasok sa sugat mo. Kung wala sa dalawang nabanggit ko,
ibig sabihin walang rabies. Pero eto ang nakakatakot. Hindi mo malalaman sa tingin-tingin lang. Kahit mabait, mukhang malusog, at kahit alagang bahay pa yan, hindi masasabi nito kung siya ba ay infected. Ang rabies virus ay nagtatago sa laway. Ate Lance, saan ba nanggagaling ang rabies? Ang rabies ay isang virus na nakikita sa laway ng infected animals. Madalas itong naipapasa ng mga aso, pero maaari din itong manggaling mula sa mga pusa, paniki, at iba pang mammals. Kapag nakapasok ang virus mula sa sugat mo, unti-unti itong naglalakbay papunta sa nervous system hanggang makarating sa utak mo. At kapag nagsimula ng magpakita ang mga simptomas ng rabies sa tao, tulad ng lagnat, hirap sa paglunok, takot sa tubig, at pagkalito, naku, wala nang nakakaligtas sa puntong ito. 100% ang fatality rate kapag symptomatic na, kaya hindi talaga to biro. Ano nga bang dapat mong gawin kapag nakagat ka ng aso? Una, hugasan agad ang sugat ng sabon at umaagos na tubig at least 15 minutes. Pangalawa, pagkatapos mo maghugas for 15 minutes, lagyan mo agad ng antiseptic katulad ng alcohol o povidone. At pangatlo, magpatingin agad sa Animal Bite Treatment Center o ospital. Huwag mo nang intayin na sumama ang pakiramdam mo. Uulitin ko, hindi automatic may rabies ka kapag nakagat ka ng aso. Pero dapat mong seryosohin ang bawat kagat dahil ang rabies ay 100% preventable bago mag-appear ang mga symptoms. Pero kapag nagkaroon ka na ng symptoms, 100% fatal na siya at wala na itong lunas. Kaya sa mga batang nanonood dyan, huwag na huwag kayong matatakot magsabi sa inyong mga magulang, kay ate o kay kuya kapag nakagat kayo ng aso, ha? Dahil mas maigi lang magsabi ng totoo kesa mamatay. Ayun lang muna para sa araw na to. Sana may natutunan kayo. God bless! Uy, tsaka may araw! May araw! Ito din naman ang healers! Bakit namuputol ang buntot ng butiki tapos tumutubo ulit? This is Lance! At sa araw na to, ang mga lizard o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Gagawa ako. Ang mga lizards are born ay ipinanganak with fracture planes o yung tinatawag nating lines of thickness sa kanilang buntot. Ang mga fracture planes na ito ay binubuo ng micropillars, prongs, at nanopores na nagsiserve a series of segment na nagkiklip sa isa't isa, parang plugs sa socket. Kaya kapag hinahabol o hinihuli ng predator yung buntot nila, rusa nila itong nilelet go or pinuputol para makatakas. At yung naputol na buntot, hindi agad tumitigil sa paggalaw dahil may natitira pa ring nerve activity dito. Ang paggalaw ng buntot na yon ay kumukuha ng atensyon ng predator at nagiging distraction habang tumatakbo na papalayo yung butiki. Kung kaya nilang putulan, kaya rin ng mga butiki na patubuin ulit ang buntot nila. Dahil meron silang mga specialized cells na nagmamultiply at nagpo-form ng mga bones, muscles, at nerves. Unti-unting nabubuo ito sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Pero hindi na katulad nung dati. Pwedeng mas maikli na yung buntot, iba na rin yung texture, at cartilage na lang ang structure nito kumpara sa original na buntot. Ate Lance, ilang beses ba kayang gawin ng mga butiki ang autotomy? Ayon sa research, walang eksaktong biological limit. Maraming instances ng more than once, twice, pero hindi rin ito unlimited. Napapatubo nila ito sa pamamagitan ng stem cells, pero bawat regeneration, malaking energy ang ginagamit. Kaya minsan, mas maikli ang lumalabas, deformed, iba ang kulay, o sobrang bagal ng pagtubo. Kasi, ang buntot ng mga butiki ay hindi lang pambalanse nila. Ginagamit din nila ito para mag-store ng mga fats at energy nila. So kapag naputol ito, nawawalan din sila ng reserbang pagkain. Ang mga uri ng lizards na kaya itong gawin ay mga iguanas, anoles, kinks, at geckos. Ang galing, no? Kaya next time na makakita ka ng butiki, lalo na yung walang buntot, huwag mo nang takutin, naku, kasi survivor na yan mula sa predator. Ayun lang muna para sa araw na to. Be kind to all animals, okay? Katulad mo, may mga pinagdadaanan rin yan sila. God bless! Ang tetanus ba ay nanggaling sa kalawang? Hindi. Ito ay nakukuha sa isang bakterya na tinatawag na Clostridium tetani. At ito ay pumapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng sugat or open wounds. At ito ay nakakamatay. Pero hindi ibig sabihin kapag nakatapa ka ng pako, hindi ka na makakuha ng tetanus. Pwede pa rin. Pero hindi galing sa kalawang. At hindi lang yan ang paraan para makakuha ka ng tetanus. Dahil ang tetanus
ay everywhere. Nakukuha sa lupa, alikabok, or feces ng mga hayop. Ang kailangan lang ay maliit na sugat. Pag ito nakapasok, lagot ka. Kakalat ito sa buong mong katawan at magkakaroon ka ng headache, fever, magkakaroon ka ng masakit na muscle spasm na sobrang lakas kayang bumali ng buto. Kagaya na lang nito. At magkakalakjo ka rin. Hindi naman siya nakakahawa, pero walang gamot dito. It can only be managed or avoid through vaccine. So dapat tayong mag-ingat at dapat mag-ingat ang mga bata. At kung mangyari naman ito sa inyo, please seek medical experts immediately. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Bakit tumitiklop ang makahiya kapag hinahawakan? This is Lance! At sa araw na to, ayon sa alamat, tumitiklop daw ang mga makahiya dahil nahihiya sila. Pero ang totoo, walang emosyon ang mga halaman. Ang makahiya ay may sariling defense mechanism. Tara, ikukwento ko sa inyo. Ang makahiya ay may scientific name na Mimosa pudica. Ang salitang pudica ay Latin na nangangahulugang mahiyain o bashful. Karaniwan natin silang makikita sa damuhan, bakuran o gilid ng kalsada. Maliit lang ang halaman na to. May maliit na tinik sa tangkay at may kulay rosas na bulaklak na parang maliit na pompom. Pero bakit nga ba sila tumitiklop kapag nahahawakan? Kapag nahawakan mo ang dahon nito, nagkakaroon ng electrical signal na mabilis na dumadaan sa halaman. At dahil dito, mabilis na lumalabas ang mga tubig mula sa mga special cells sa base ng dahon na tinatawag naman na pulvine. Kapag nabawasan ang tubig sa mga cells na ito, nawawala ang pressure na sumusuporta sa dahon. At dahil doon, bigla itong bumabagsak at tumitiklop sa loob lang ng ilang segundo. Ayon din sa mga pag-aaral, ginagawa ito ng halaman bilang defense mechanism para lituhin o takutin yung mga hayop na gustong kumain sa kanya. At eto pa, tuwing gabi, kusaring nagsasara ang mga dahon ng makahiya kahit wala namang nagtitrigger dito. Ang tawag dito ay niti-nati o sleep movement. Ang ilan pa sa mga halaman na may kakayahang gumalaw ay ang Venus flytrap, sundew, telegraph plant, at marami pang iba na pag-uusapan natin sa mga susunod na kabanata. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep sa araw na to, alam mo ba kung anong hayop ang may tatlong puso? Ang mga octopus. At kaya rin nilang magpalit ng kulay in less than 1 second. Sobrang adaptive, diba? Astig. Pero, kaya mo rin yon. Kahit sobrang stressful ng environment, kaya mo rin mag-adapt and mag-adjust. Hanapin mo palagi yung lesson sa lahat ng ginagawa mo para magkaroon ka ng opportunity to grow and improve so you can shine in your own way. Ayun lang. God bless! Pag pumasok ka sa mall, may hangin sa ulo mo. Bakit kaya? Dahil yan sa tinatawag na air curtain. Yan ay nagbubuga ng hangin pababa para mapanatiling malinis at efficient ang isang lugar. Ang hangin na yan ay gumagawa ng barrier para hindi makapasok ang mga usok, alikabok at mababahong amoy sa loob ng establishment. At nire-repel din ito ang mga insekto kagaya ng langaw. Kaya nakikita natin ito sa mga fast food chain kagaya ng Jollibee. Pasok ako ha, tingnan nyo. Yan, nasa itaas. At nakakasave din yan ng electricity. Dahil napipigilan nito ang pagpasok ng mainit na hangin at paglabas ng malamig na hangin. Ang resulta, mas maganda ang air conditioning proficiency. Literal na kurtinang hangin. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I This discovered. is Lance! At sa araw na to, ginagawa rin ba ito ng pusa mo? Instinct yan from hunting. Testing kung buhay o hindi ang prey. Pero sa bahay, testing lang kung may patience ka pa. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! This is Lance! At sa araw na to, alam niyo ba na may pusa na mas malaki pa sa ilang breeds ng aso? Meet the Maine Coon, sila ang gentle giants ng cat world. Kaya nilang tumimbang ng halos 8 to 12 kilos at may record sila na umaabot ng 120 centimeters mula ilong hanggang buntot. Imagine, para kang may maliit na lion sa bahay mo. Kaya kahit ganun sila kalaki, they're super gentle, sweet, and clingy. Kaya kung may Maine Coon ka, be proud. Ayun lang para sa araw na to. God bless, Keeps! Tara mag-swimming!
This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung bakit kumukulubot yung daliri mo kapag matagal ka na sa tubig? Akala mo, sumisip-sip yung balat mo ng tubig, pero hindi. Autonomic nervous system mo ang may control dyan. Autonomic, ibig sabihin, ginagawa ito ng katawan mo kahit hindi mo iniisip, sinasadya, o na-control. Kapag nasa tubig ka at medyo matagal ka na, pinapaliit ng nervous system mo yung maliliit na ugat sa daliri mo. Kaya parang lumulubog konti yung laman ng daliri mo sa loob at yung balat mo nagkakaroon ng kulubot. Pero ang cool part, may purpose yan. Kapag kulubot na yung mga daliri mo, mas nakakakapit ka na sa mga basang bagay. Katulad ng mga surface na ganito. Parang yung gulong ng mga sasakyan may patterns and design para hindi mabilas sa kalsada. Pero hindi buong katawan mo nagkakaganito, mga fingers and toes lang dahil sila yung ginagamit mo pang hawak o pang apak. Para siyang superpowers. Nag-a-adjust yung katawan mo para mas maging ready ka sa paligid mo. Ang galing, no? Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Anong hayop galing ang sound na ito? Eagle? Hindi. Yan ay galing sa red-tailed hawk. Hindi kayo maniwala. Ito ang sound ng bald eagle. Ito naman ang sound ng Philippine eagle. Ito naman sa red-tailed hawk. Diba? Nangyaring pinalitan ang sound ng eagle gamit ang sound ng red-tailed hawk dahil sa Hollywood. Mas nababagay at maganda daw ang pakinggan. Imagine, sa movie, may dumaan na eagle tapos ang sound imbis na Diba? Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. This is what I discovered. Lance! At sa araw na to, back to school na ulit. Pero bago ang lahat, trivia muna tayo. Alam mo ba na ang dogs natin ay nakakaramdam din ng back to school blues? Kapag bigla tayong naging busy or umaalis tayo ng madalas, they can feel separation anxiety. Kaya kung student ka or working, subukan mo mag-iwan ng mga toy, mga stuffy or play toys or bigyan mo sila ng extra playtime bago ka umalis. Malaking tulong na yon. Kung kaya ng mga pets natin mag-adjust, kaya mo rin sa school, one step at a time. Ayun lang, God bless! Keep safe! This is Lance! At sa ano to, alam niyo ba that group of cats are called clouder? Habang ang baby cats naman are called kitten. Ang pusa na magkakapamilya naman are called clutter. Kaya next time na makakita ka ng maraming pusa sa kanto, sabihin mo, uy, ang cute ng clouder. Ayun lang, God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, alam niyo ba na hindi lahat ng purrs ng mga pusa, ibig sabihin, masaya sila. Minsan, it is a cry for help. Kasi nagpupurr sila to comfort themselves kapag stress o may sakit. Stress na siya. At ganun din sa tao. Minsan kung sino pa yung pinakamasisiyahin, sila pa yung may mga pinakamabibigat na dinadala. Kaya remember to be kind palagi. It may not cost you anything, but it means so much para sa ibang tao. Ayun lang. God bless. Keep. May ganito ba sa bahay ninyo? Ito ang plaster bagworms na para bang may uod sa loob na dala ang kanilang bahay. Ang kanilang shell ay isang protective covering na gawa sa silk fiber, sand, oil, or dust. At ang uod sa likod nito ay magiging maliit na moth. Kumakain sila ng buhok, spiderwebs, pintura sa pader mo, plaster, at minsan, tela ng damit mo. Nakita nyo, meron silang dalawang butas sa itaas at ibaba. Iikot yan sila sa loob para lumabas sa isang butas para makamaneuver. Merong mga nagsasabi na nangangagat daw sila ng tao na magresulta sa pangangate. Hindi po totoo yan. Dahil hindi po sila nangangagat ng tao. Ito, may uod pa sa loob. Pakagatin natin. Sige nga, kagat ka nga. See? Hindi naman siya nangangagat, guys. Gawa-gawa lang po yan ng mga insect repellent companies para bumili kayo sa kanilang produkto. Syempre, companies sinishare ng iba. Siguro, pwede pa rin kayong mangate, especially kung sensitive ang balat mo. After all, marumi pa rin sila. Sila ay nabubuhay sa warm and humid environments, kaya nga napakarami nila dito sa Pilipinas. Nagpaparami sila sa mga sulok-sulok, especially sa maruruming lugar. Mabagal man silang gumalaw, mabilis naman silang magparami. Ang isang babae ay kayang umitlog ng 200 eggs. Ako si Kuya Bubbles. Ang pangarap ko lang naman ay maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Parang siya nga, maglilinis na ako, man. This is Lance! At sa araw na to, remember Uno? Yung ginapitan natin last time? Ito na siya! Alam niyo ba na sobrang mapili niya sa pagkain? Pahirapan bago ko nalaman yung magugustuhan niya at best fit para sa lifestyle niya.
Lalo pa na napag-aralan ko that cats have very specific nutritional needs. They can also hide their sickness really well. Kaya importante to keep their immune system strong, lalo na kapag nasa loob na sila ng bahay. Kaya naman, binibigyan ko sila ng functional treat katulad nito, ang Professor Bengal by Dr. Shiba from Immune. Hindi ko na kailangan pang tawagin si Uno Boy. Siya na mismo lumalapit sa akin. Kapag miss time naman, I use this silky fur for healthier, shinier, softer, and less shedding. Meron din tayong Bye-Bye Fluke. Nakakatulong din ito for hairball control. Super useful lalo na sa mga long-haired cats. Easy peasy strengthens urinary system. Protein ang primary energy source nila, hindi carbohydrates. Kaya itong Professor Bengal Kind Kibbles, may natural fibers for digestion, may probiotics, may taurine, at 0% artificial preservatives. Simple routine makes the biggest difference talaga. At the end of the day, our cats cannot choose what's best for them. Kaya dapat tayo ang marunong pumili ng appropriate nutrition na bagay para sa kanila. So choose better, feed better, and love better. Ayun lang para sa araw na to. Get rest, keep fit! If you have a furry friend, remember, best friend mo sila sa maikling parte lang ng buhay mo. Pero sila, ikaw lang yung kilala nilang best friend nila sa buong buhay nila. Kaya iparamdam mong mahal mo sila, ha? Alam mo ba na hindi kaya ng mga taong ngumiti nang nakapikit ang mata? Oh, di nakangiti ka ngayon. Ganyan dapat lagi. Bakit? Dahil alam mo ba na ang madalas na pagngiti ay nakakadagdag ng 7 or more years sa buhay mo? Ang ganda ng ngiti mo. Laging ganyan, ha? Ito ang pinakadelikadong ibon sa buong mundo na kayang humiwa ng laman ng tao. Paano? Gamit ang kanilang kuko na parabang kutsilyo. Sa tingin ninyo, paapa ba yan ng ibon? Modernong dinosaur kung iisipin. Kung makakita ka nito, takbo. Ito ang kasuari na may scientific name na Casuarius casuarius. Kaya nilang tumakbo ng 50 kilometers per hour. Sila ay omnivore, 6 feet tall at kayang tumalon ng 5 feet. Napakalakas ng legs. Ang lalaking kasuari ang gumagawa ng nest, nag-i-incubate ng itlog, nagpapalaki ng anak habang ang nanay aalis. Ang helmet sa kanilang ulo na ang tawag ay casque ay nagre-regulate ng body temperature to show dominance and for communication. Masarap ba kaya ito yung fried chicken? Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Babili. This is lunch! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, makonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Bread Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless! Keep safe! Alam mo ba kung ano ang deadliest animal sa buong mundo? Puting! Buhaya! O leon! This is Lance! At sa araw na to, akala ng karamihan ang malalaking hayop ang mas mapanganib. Pero tandaan, maliit man ay nakakapuwing din. Yan ay ang lamok! Hindi siya pumapatay ng direkta katulad ng malalaking hayop dahil nagtatransmit siya ng sakit. Ang lamok ay parang isang flying syringe. Nagkikerry siya ng pathogen mula sa isang tao pupunta sa isa pa. Kasama na rito ang malaria, dengue fever at chikungunya. Bawat taon, 700,000 hanggang 1,000,000 tao ang binabawian ng buhay dahil dito. Para may comparison, ang pating wala pang 10 tao kada taon. Ang buwaya, 1,000,000. Kahit ang mga tao nakakapatay ng 400,000 hanggang 500,000. Ang mga lalaking lamok ay hindi kumakain ng dugo. Imbis na dugo, nectar at plant sugars lang. Ang totoong salarin ay ang babaeng lamok. Sila ang kumakain ng dugo. Kailangan nila ang protina at iron mula sa dugo mo para makapag-produce ng itlog. Kaya next time na makagat ka ng lamok,
alam mo na, babae yan. At huwag mong isipin na kailangan malapit ka sa lamok bago kanya makita. Dahil ginagamit niya ang carbon dioxide mula sa hininga mo. Yung init ng katawan mo, amoy ng pawis at balat mo. At ang ilang species ng lamok, nararamdaman nila ang carbon dioxide kahit pa 10 meters ang layo mo. Dito sa atin, nakakalungkot dahil noong January hanggang May 2025 naitala ng Department of Health o DOH ang mahigit 110 dengue cases sa buong bansa. 437 deaths at karamihan sa mga batang pumanaw ay mula 5 hanggang 9 years old. Kaya next time, hindi pala next time, ngayon pa lang, ugaliing maglinis ng makuran at iwasang mag-imbak ng mga tubig na nakatenga at marumi. Ay lang muna, para sa araw na to, iwasan mong magpakagat sa lamok ha. Careless keeps. Tag-ulan!